Ayan, ngayon ay ika-15 ng Pebrero taong 2024 at syempre, kapag 15 ng buwan, alam na natin yan, sweldo day na naman. Pero syempre, hindi po pwedeng one day millionaire lang tayo ha. Save some for the rainy days. Ako po si Doc Monray. Yes, I agree, Doc, na dapat magtira pa rin tayo sa mga emergency na gastos. Another day, another opportunity to stay healthy. Ako po si Noel, at ito ang BHW Me, Be Healthy with Me. Ayan. So, ngayon, Ma'am Noel, second episode natin. Medyo seryoso yung paksa na pag-uusapan natin ngayong hapon. So, pag-uusapan po natin ang ating pong Big C. Ito po ay ang sakit na cancer. Ayan, so para po makasama natin para sa episode na ito, ipinapakilala ko po si Dr. May Sabando, Medical Specialist 3 ng Bicol Cancer Center at si Miss Julianne Granadino, Regional Program Manager for Cancer Prevention and Control ng DOH Bicol CHD. Magandang hapon po, Dr. May and Ma'am Julie. Good afternoon po. Ayan, good afternoon po ma'am and doctor. So, ngayon po, gusto po natin itanong yung mga kadalasan na tinatanong sa atin po ng ating mga tagapanood. Una po, gusto daw po nilang malaman, ano nga po ba ang sakit po na cancer? Actually, yung cancer kasi, it's a broad term kasi. When we say cancer, it's the unregulated growth ng mga cells po natin. Because in a normal condition, our cells would really regenerate, para palitan yung mga old cells, yung mga cells natin na nasisira na. Pero in cancer, they are uncontrolled. Our cells just continuously, repeatedly, dividing without us knowing what will be the functions of these new cells that our body is producing. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy pala, dumadami kung isa, pinapalitan lang, yun yung normal. Yes. Pero ngayon, pag may cancer, instead na papalitan, dadami pa ng dadami. Kaya po ba, Doc, may lumalabas na parang bukol? Yes po, no? So, kaya ang nangyayari tuloy, parang nagkakaroon tayo ng accumulations ng mga cells na hindi naman kailangan na ng katawan natin. Kaya technically, minsan na nakikita po natin o nakakapa natin, may mga bukol na po yung mga pasyente na ito. So tama no, kapag sinabi natin cancer, kasabay na rin dito yung mga tumor, yung mga bukol na lumalabas. Pero sabi ni Doc, kapag may cancer, hindi lang po ito nagde-develop na nangyari kahapon or mga ilang linggo lang. Rather, lumalabas ito after few months or years, siguro po. Ano, Doc? Yes, that's why, pag titingnan mo yung kailan nadadiagnose ang cancer, no? Most of the time, most of the patients na na-diagnose ng cancer, usually nasa 60 years old na. Yung mean age na na-diagnose natin ng breast cancer is usually mga nasa 60s, colon cancer, mga nasa 65, lung cancer, it would take mga 70 years old kasi it would really take time. The patient has to be exposed doon sa whatever will trigger them to have cancer formation po. So, it doesn't develop overnight po. So, kadalasan pala mas matanda din yes po. But be very careful because nag-change na kasi ngayon but it doesn't mean na if you are younger, there's no chance for you to develop cancer. When we say the median age is at 60, ibig sabihin nun, karamihan ng pasyente nagkakaroon na diagnose ng cancer before the 60 or after the 60. So ngayon kasi parang di ko alam kung dahil sa exposure na din natin, ang dami-dami ng pasyente po na diagnose namin on a relatively younger age. Like as I mentioned earlier, breast cancer usually dapat makikita natin yan sa mga 60 years old na lang. But ngayon, as early as 20, 30 years old, may mga pasyente na kami nanguhuli po. Naku, Ma'am Noel, mukhang babata ng pabata na pala ang nakikita natin ngayon na may cancer. Breast cancer yun na example ni Doc. Curious tuloy ako, Ma'am Noel. Sa Department of Health po, Ma'am Julie, meron po ba tayong mga common causes ng ating pong cancer na nakikita? Kung babalikan natin, sabi nga ni Doc, ito ay abnormal na paglaki or pagdami ng mga lesions or ng mga selula. So, kung titingnan natin, genetic po talaga or kung sa ito ay pagbabago doon sa genes. Kung titingnan naman natin, pwedeng yung mga carcinogenic na sinasabi nito na nagdudulot po ng pagbabago doon sa ating mga selula. So, pwedeng yung mga carcinogenic na galing po sa pagkain o kung hindi naman po sa environment o sa kapaligiran through exposure, pwede po yun maka-apekto din sa pagkakaroon or maging risk factors din po sa pagkakaroon ng cancer. Well, Ma'am Julie, bilang napag-usapan na po natin ang breast cancer, posible po kayang pagsimula ng breast cancer, yung katulad po na sinabi ni Doc kanina, na parang nabugo or nabangga yung ating breast. Pwede po kaya yun?
siguro, Dok, kung ganun, di ba sabi mo, Dok, hindi naman agad-agad na nade-determine na pwede ito mag-cause, kundi in a span of how many years, dun pa lang po nade-determine kung talagang pwedeng mag-cause ito or naging factor po ito para magkaroon talaga ng cancer. As of now po, wala namang study. If that's going to be the question po, wala pa namang kasing study that would show trauma to the breast per se can cause breast cancer, no? With regards to the genetic predisposition, no, only 5 to 10% ng mga cancer patients ang makukuhanan mo po ng family history na meron sa pamilya nila na may cancer po. So, parang in general kasi, inside our cell, may tinatawag tayo na genes. So, what happens for the cancer to develop is nagkakaroon po ng mutation doon sa gene na tinatawag po natin. This gene will dictate, no, what will be the kung ano yung magiging normal activity ng cells natin. So yung gene na yon, doon kasi na-expose yung katulad ng sinabi nga ni Ma'am kanina, no, mga environmental, na mga exposure, no, mga radiation, no, sa pagkain natin, and of course doon papasok yun sa genetic predisposition po. So minsan lahat po yun nagsasama-sama for a patient to develop cancer po. So ibig sabihin, Ma'am Noel, hindi kapag nabunggo yung dede ay automatic magkakaroon na ng cancer. Ang sinasabi dito, marami pang i-consider na factor. Po pwedeng dahil sa family history or kung namana mo ba sa mga kapamilya mo, sa genes mo, kapag may trauma o kaya naman siguro sa mga kinakain din siguro, Doc, no? Or exposure sa mga radiation. Kasama yan dyan siguro, Ma'am Noel. Pero balikan ko po yung tanong ko, meron po, kasi kanina na-mention natin breast cancer, pero alam natin, madaming iba't ibang types ng cancer, no? So meron po ba tayong, ano po ba yung mga pinaka-common sa mga babae tapos pinaka-common sa mga lalaki naman? So, meron kasi mga pag-aaral yan. Tawag namin doon Globocan. So, ang pinaka-latest data is noong 2020. Basing on the Globocan data, sa Pilipinas, the most common diagnosed CE is the breast cancer po. No, almost, I think, mga nasa 17% po yata na mga sa kalahatang pasyente na diagnosed ng cancer tends to have the breast cancer. Susunod po yun yung lung cancer, susunod po din yung colon cancer. But of course, when in terms of sexes din po, magkaiba po. No, for example, sa female, ang most commonly diagnosed po will be the breast cancer. Pag sa male naman, na doon po yung lung cancer po. So ako pala, Ma'am Noel, ang kailangan kong ingatan dahil sa lalaki, ako kadalasan kasi doon sa lalaki ay lung cancer pala. So ikaw naman bilang babae, so ang una mong kailangang ingatan sa mga cancer ay ang breast cancer. So nakikita rin talaga natin yan. Kahit sa community, sigurado po ako na yung mga VHW na nanonood ngayon or kahit sino man na nanonood, baka may kakilala kayo na mayroon actually diagnosis ng breast cancer at lung cancer. Actually, Doc, sa pamilya nga po namin na may history po kami ng breast cancer. Kaya doble ingat po talaga. Pag ganun po, meron po bang, like for example, sabi ni Ma'am Noel, meron pala siyang genetic risk factor. Ano po ba yung mga po pwede po nating maging tips para sa isang katulad ni Ma'am Noel na yung mga kapamilya ay meron pong sakit na breast cancer dati? Doon po papasok yung tinatawag namin na screening po, cancer screening po. So, bawat cancer naman po, may mga criteria po yan. Like for example, for a breast cancer, no? So, kung kayo, ano ang risk mo to develop cancer, kasi may mga criteria kami susundin dyan. And then, your doctor can make a recommendation na, for example, when you reach this age, no, you can subject yourself already to annual mammography po. No, for example, sa pamilya naman, may mataas yung history naman po ng colon cancer naman po. No, again, good history taking at kailangan manggagaling talaga yun sa pasyente, no? Kasi sometimes we base din kasi anong pinakabatang edad na nagkaroon kasi ng cancer yung pasyente ay yung sa pamilya po, kasi doon kami magbe-base din upward doon sa magiging screening guidelines po. So by all means, if you do have a family history, you can visit po yung mga friendly medical oncologist po natin yan. They'll be more than willing po to screen patients because it would be very beneficial to us po, because we all know that an early stage cancer tends to have a better prognosis compared to patients who are already diagnosed at a late stage. Ang saya ng conversation natin, Ma'am Noel. Natutuwa ako. Ang dami ko ulit nare-refresh sa akin yung lahat ng mga natutunan ko sa med school, doktora. Pero siyempre, hindi natin po pwedeng hindi itanong kina Doc and kay Ma'am Julie yung mga pinadala sa atin na questions ng ating mga online viewers. So, pinadala nila ito sa atin po sa Facebook page ng Department of Health Bicol CHD. Umpisahan po natin ito. Mukhang may interesado po, Doc. Oh. So, ano daw po yung mga serbisyong meron sa DRHMC para sa ating mga diagnosed na may cancer?
Okay. So, dyan kasi sa atin, sa BHRMC kasi, we have the pedia group and we have the adult group po. So, sa pediatric oncology, I think they offer kasi usually sa magkaiba kasi ang mga pool of cancer kasi nadadiagnose sa pediatric versus sa mga adult na mga pasyente po, no? But yung nga, malaki din ang difference no, in terms kung ilang percentage ng cancer na diagnose sa pediatric, ilang percentage din. Like for example, sabi ko, hindi naman tayo usually nakakakita ng breast cancer doon sa mga pediatric group, no? More on leukemia. So I think diyan sa BHRMC kasi, they offer kasi yung C package for patients who are diagnosed to have acute ALL, no? Tapos sa amin naman on our side, being a adult cancer specialist kasi, no, ang sabi ko nga kanina, ang most common cancer na diagnosis is the breast cancer. So, we do offer yung C package na tinatawag. We can offer this for patients who are diagnosed to have early breast cancer, no, which means the patient can undergo surgery muna before we give the chemotherapy. Or we also have yung tinatawag namin na CSP map, no. These are offered naman for patients already have locally advanced or metastatic na breast cancer po. So pareho palang meron, mapabata man, Yes. mapamatanda man, mapa-early stage o kaya early diagnosis pa lang, di pa masyadong advancing stages ng cancer. At kahit yung may malala ng cancer, meron pala tayong mga available na services. So hopefully, kasi mag-o-open na yung radiation therapy natin. So kasi required kasi yung radiation therapy for us to be offered. Meron kasi tayong colorectal na package as well as yung prostate package din ng DOH din kasi. Kaya lang we are not yet granted with that kasi nga wala pa tayong radiation therapy. But now mag-o-open na po tayo, so hopefully we can get also these packages po. Wow! So ibig sabihin pala, kahit magkaroon ka ng cancer, meron pa rin tayong magagawa sa kanya. At wag silang mawawala ng pag-asa. May ilalaban pa natin yan at hopefully ma-cure pa nga natin yung cancer. Agree. Diba po? Ayan, so sa part naman po, Ma'am Julie, ng Bicol CHD, ano po ba yung mga serbisyong available Dito sa atin sa program natin, yung Cancer Control Program, meron tayong ina-advocate yung sariling salat ng suso. So yun po ay yung breast self-examination. And meron din po tayo, actually kakatapos pa lang po ng ating yung success project kung saan nagkaroon po tayo ng HPD, yung DNA collection, which is a self-collection na method. And then, meron din po tayo yung BIA na tinatawag o yung visual inspection via acetic acid. So, ino-offer din po yan ng ating programa dito sa Kagawaran. So, marami po tayo na mga screening and mga early detection ng mga pamamaraan para ibibigay po sa ating mga kababayan po para hindi naman po late na ma-detect yung cancer. Sabi nga ni Doc, very important yung early detection para mas maganda yung prognosis po ng ating cancer. So, binigyan ng emphasis ni Ma'am ulit yung ating early screening, early detection, early diagnosis. Kasi totoo yan, no, Ma'am Noel, kapag may mga nakikita tayong mga pasyente na stage 4 na, mas madaling gamutin yung mga stage 1, stage 2, di ba po, Doc? Mas maganda yung prognosis sa kanila. Kaya, sa Department of Health, ini-emphasize nga natin yung mga screening, yung mga... kahit sa RHU, tama po ba, Ma'am, na kaya itong i-access? Actually, sa ating mga RHU, sa ating pong mga local health units, meron po tayong kinakapacity train po natin sila, tinitrain po natin sila sa pagko-conduct po ng ganitong mga screening methods. And syempre po, dito po sa ating mga access sites, nagbibigay po sila yung tinatawag yung sa self-collection, nagkakaroon po sila ng mga outreach programs para po ituruan yung ating mga kababaihan on how to self-collect yung DNA for the HPV testing. Okay, so sa mga... yes, Dr. Can I just add, no? Ipopromote ko na lang din yung aming mother society, the Philippine Society of Medical Oncology po. No, one of the goal kasi ng PSMO, which is our mother society talaga, is to really reach out, no? Kasi sabi ko nga, it's very important na early na ma-catch namin yung mga cancer patients. So, by all means, whoever is na nanonood sa atin ngayon, you can access yung website po namin, yung PSMO, no, .org.ph po, because we do offer also training sa mga barangay health workers po. Ay, maganda So, po yan, meron po Doc. kami yan, tawag namin ACAP ng PSMO po. You can read,
access it po, no? Magpapaalam lang tayo doon sa aming mother society, and then by all means naman po, you can view whatever yung may mga medical oncologists po doon na nagsasalita, and then may mga ano din kami, may mga activity, parang titingnan namin kung ano natutunan sa amin ng aming mga barangay health worker. Kasi sabi ko nga, sila ang frontline kasi namin eh. Kasi usually yung mga especially sa mga far-flung area, kasi hindi man nakakarating sa sa hospital eh. So sila ang unang nakaka-detect ng mga pasyente na yan, at happy kami, no? Kasi karamihan naman pag tinanong namin, paano niyo po nalaman dito? Sasabihin nga nila, yung barangay health worker po namin, nagpakapa kami, kami, at sila po nag-refer dito sa amin. So kung may mga barangay health workers po dyan kasi we had that activity na last year na hindi pa po namin na abot, no? You can readily access po yung aming website po, yung Philippine Society of Medical Oncology, and free naman po yung ganong training po. Okay, so yan, bukod pala sa Department of Health, no, meron din po tayong mga specialty societies na pwedeng hingan natin ng mga additional na mga trainings or resources para kahit po tayo mismo, mapa BHW man yan, mapa nanay man yan, lola man yan, tita man yan, at least meron tayong mga dagdag kaalaman para hindi na tayo umabot sa mga malalang sakit ng cancer. Maagapan po natin yan, masolusyonan. So maganda talaga, Doc, na yung goal po ng ating program na BHW at yung goal din po ng programs ng society po ni na Doc May is aligned talaga, Doc, no? To capacitate BHWs. Ayan. May mga kadagdag pa katanungan pa ata tayo, ma'am. Opo, Doc, bilang food lover, tatanong ko na po, no? Sa pagkain po ba nakukuha ang sakit na cancer? Well, hindi lahat ng cancer kasi, no, pwedeng pwede nating associate sa pagkain na kinakain natin, no. For example, breast cancer, wala pa naman kami na pag-aaralan na if you eat this certain kind of food, no, it would predispose you to develop breast cancer po. But there are cancers really na associated kasi, especially if you're eating yung mga high fat, low fiber, no. Nakita nila it is associated for patients either to develop mga colon cancer, no, bladder cancer po, no. So we have to be very specific din po sa pagkain po natin. We have to avoid yung mga high fat, low fiber, and then yung mga red meat, and siyempre yung mga processed food po. Because there are some cancers that are they are the risk factors in the development of these certain types of cancers. Nako, merong nag-follow up question, Ma'am Noel. Mukhang interesado sila sa mga topic ng pagkain at cancer. Pagkain talaga, Doc. Yes. So, Nabubuhay ang dugo. Ang tanong po ngayon yung barbecue daw po ba? Kasi di ba may mga fat yun, tapos red meat, tapos may mga sunog-sunog. Yes. Nakaka-cause po ba daw yun ng cancer? Actually po, meron po, no? May mga cancer kami na dito sa head and neck po namin, no? Na napag-aralan yung usually mga barbecue na pagkain po, no? They can really predispose po for the development of, like for example na lang sa head and neck na cancer po na. Naku, Ma'am Noel, mahilig pa man din tayo sa barbecue. Pwede naman siguro in moderation, huwag na yung araw-araw. Tanong ko dun, yung mga sangyup. Naku, di ba binabarbecue din yun? Hindi naman siguro araw-araw nagsasangyup. Okay, basta in Siguro, moderation. sa laging nag-barbecue o yung mga laging mahilig sa gyupsal, in moderation sabi nito. Pwede Okay lang naman. Pero wag yung sobra-sobra. Okay, so Mukhang okay pa naman. Kasi baka nakakataman yung ating mga viewers na hindi na pala pwede. So in moderation lagi sabi nga. okay, sige po. Interesado pa ako, marami pa sana kung additional question doon. Sige, Ma'am Noel. Ayan, Doc. Para naman po sa ating next question, bilang napag-usapan na po natin yung mga sanhi ng cancer, paano po ba natin may iwasan ang sakit na ito? Well, as mentioned kanina, no, basta alam natin kung ano yung risk factor natin. No? For example, sa mga environmental, yung sa mga pagkain natin, etc., etc. So at the end of the day, no, usually ang i-recommend pa din namin sa patient is to have a balanced lifestyle po. No? Eat yung healthy food. No? And then siguro, pwede ko na lang isingit dun, if you really do have a family history ng cancer po, no, by all means po, patingin ho kayo sa mga medical oncologist po natin. Kasi kahit na anong protekta po natin doon sa mga pagkain natin, etc., etc., if you do still have this genetic predisposition po, no, it doesn't mean na magkaka-cancer po kayo. But you are at a higher risk to develop cancer po as opposed doon sa mga pamilya po na wala pong cancer. Para sinasabi ko, ang bottom line, no, balanced diet, healthy lifestyle po. Actually, related dito yung yung question natin na susunod. Apa. Kapag daw po ba mayroong cancer, for example, yung nanay, na-diagnose po ng mga 50 years old, gaano daw po bata dapat yung mga anak magpa-screen?
Well, depende yun sa cancer. Kaya nga sabi ko, depende kung anong predisposition ng family po. Kasi like, for example, kung breast cancer kasi yan, tapos 50 years old na develop yung pinakabata, di ba? Kung na-mention ko baga kanina. No? So, magbibigay yan ng recommendation. Kasi usually, kunyari, for the breast screening namin, no, at 50 years old, dun pa lang tayo magpapa-annual mammography. But then, if meron sa family na earlier than 50, nagkaroon kasi ng cancer, so sasabihin namin, either at the same age kayo magpapa-screen na po. No, kaya it's very important for the patient also to give us a very good family history, no, para we could recommend kung kailan ba talaga mag-i-start. Kasi like for example, sabi ko nga yung sa breast cancer 50 usually pag saka lang kami magre-recommend ng annual screening, but those are for patient average risk. Ibig sabihin, wala silang any predisposition to really develop cancer. So we usually kasi categorize naman yung patient as either as low risk, an average risk, and high risk. So iba-iba yung magiging recommendations kasi natin. So, importante talaga, kahit wala kang nararamdaman, may risk factor ka pa lang, kumonsulta na. So, katulad ko po, Doc, no, na meron Yes. po kaming family history. So, kailangan ko na po siguro pa-check history. Yes. Regardless kung bata ka pa siguro or matanda ka, importante, magpa-check na. Pero if you kasi di ba may yun nga, yung kanina naman yung mga self-breast exam. As early as now, you can already do that As po. early as 20 years Yes. old, pwede ka na mag-start nung sariling salat sa suso. Kasi recommended naman siya as early as 20 years Yes. old. Pwede ka na monthly mag-conduct nun kung makikita mo na talagang may risk factor ka doon sa family history. Ayan. Ma'am Noel, ang dami ko ulit natutunan sa discussion natin ngayon. Ikaw ba? Very relate ako, Doc, kasi Very- diba, may history ngayong family ko. So, Oo. talagang alam ko kung paano ko maiiwasan ang sakit na ito. For sure, meron din tayong mga tagapanood na nakarelate sa topic po natin. At syempre, again, kung meron po kayong mga dagdag katanungan, maaari nyo po yan tanong ulit sa amin sa mga susunod pong episode. Pero, Doc and Ma'am Julie, maraming salamat po sa pagsagot ng mga katanungan. Hindi lang po ng katanungan namin, kundi pati na po yung mga nasa online po namin. Pero, ngayon po, hindi pa po namin bibitawan si Ma'am Julie. Kasi po, speaking of breast cancer at kanina, na-introduce na rin po ito, magpaturo tayo kay Ma'am Julie. Paano nga po ba yung 3S o yung SSS o yung tinatawag po nating sariling salat ng suso? Mamaya po yan sa pagbabalik po namin. Diyan lang po kayo at magbabalik ang DHW Me, be healthy with me. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at manganahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng big one. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at manganahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at manganahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. JV sa Bishop Free Lifestyle. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at manganahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7
Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Pag-ibig ang panalo, one love, isang uri, papugay at papuri, walang talo sa pagpapasuri. Practice safe sex para sa pamilya at minamahal. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Babalik po ang BHW Me, be healthy with me. At ayan, kanina nga po, Doc, no, na-mention na natin kung ano po ang ibig sabihin ng sakit na cancer, kung ano ang mga sanhi nito, at kung paano natin ito maiiwasan. So, na-mention din po kanina ni Doc May at ni Ma'am Julie na ang breast cancer ang pinakakaraniwang uri ng cancer na tumatama sa mga babae. So, ngayon, kasama pa rin po natin si Doc May at si Ma'am Julie para po i-demonstrate sa atin ang Triple S o ang sariling salat sa suso. Ayan. So, sabi nga po kanina, magko-conduct po tayo or magde-demo po tayo kung paano yung gawin yung sariling salat sa suso. So, ito po ay napakadali lang pong pamamaraan para makita kung meron po tayong mga bukol-bukol sa ating suso. And pwede po ito gawin as early as 20 years old, pwede na po ito gawin. And pwede po ito gawin monthly. Halimbawa po, ikaw po ay nagre-regla, pwede po ito gawin 5 days or 1 week po pagkatapos ng regla para hindi na po masakit sa iyong dibdib para kapain. Kung hindi naman na po nagre-regla, ay pwede ito gawin buwan-buwan sa parehong araw po ito gagawin. So, sa ating pong pagkapa sa sariling suso ay may tatlo po tayong pamamaraan. Yung una is titingnan po muna natin, meron po bang abnormal na or hindi pangkaraniwang anyo yung ating suso. Pangalawa po yung pagkapa po ng ating kilikili. And pangatlo po yung pagkapa na po ng ating or pagsalat po ng ating suso. So, pwede pong gawin ito na nakatayo pagkatapos naligo. Pwede rin po itong nakaupo or nakatayo, and pwede po ito nakahiga. Lalagyan lang po natin ng tawag dito ng unan or kung hindi naman po ng tuwalya ang ating balikat para mas maging komportable po tayo habang nagsasalat. So sa unang pamamaraan po or sa unang hakbang, kailangan po ay haharap po tayo sa salamin. So pagharap po sa salamin ay ilalagay po natin. So, ita-demo ko siguro. So, ilalagay po natin ang ating kamay sa sa baywang para po maging komportable. And pwede po tayong yumuko ng onte or kung hindi naman po ay i-flex ang ating siko para naman po mas makitang mabuti ang sasalamin na suso. So, titingnan po natin sa salamin kung meron po bang abnormal na anyo or kung hindi naman po ang mga nipple or kung ito po ba ay inverted. Titingnan po natin may kakaibang anyo pa or kung hindi naman po ay hindi gaanong pantay. Pero okay lang po, very normal po yung hindi pantay talaga. Titingnan lang po talaga natin kung meron tayong nakikita ng mga visible na mga lumps sa ating suso. So pagkatapos po nun ay pupunta tayo doon sa pangalawang hakbang kung saan titingnan natin or sasalatin po natin yung ating kilikili. So sa pamamagitan po ng konting pag-angat sa ating balikat, so titingnan po natin mula sa taas, pababa, ay sasalatin po natin. So, dapat po ang pagsalat po ay may tatlong klase din po. Yung marahan, meron po yung katamtaman, at yung mariin. So, dapat po gagawin po natin yung tatlo para po makita talaga yung iba't ibang layers
na nakikita natin kung meron po bang mga lumps or kung hindi naman po ay mga bukol or mga dimpling na tinatawag. So, mula sa taas po at pababa ay gagawin po natin yung pagsalat po. Gagamitin po pala natin itong tatlong fingers po natin. So, hindi po yung dulo kasi karaniwan yung nagiging misconception po is yung dulo ang ginagamit. So, dito po yung pinakamaumbok na parte ng ating tatlong daliri ang gagamitin natin. So, dire-diretso po mula taas hanggang baba, hanggang papunta po dito sa may lymph area. So, gagawin po natin yan sa una sa kaliwa, and then, pagkatapos po, ay pupunta na po tayo doon sa kaliwa, ay sa kanan naman na kilikili. Pagkatapos po, kung natin yung gawin, ay pupunta na po tayo doon sa exciting na part. Exciting part pala exciting sa mga part na tayo, di ba? So, sige, ano po kaya yan? Pupunta na tayo doon sa pagsalat sa suso mismo. So, doon po ay ating positioning ay para din pong kanina. So, magsa-start po ulit tayo doon sa kilikili. So, gagamitin po ulit natin yung ating tatlong kamay and then mariin and marahan po yung tatlong klase po ulit ng diin ang gagamitin natin. So, ensure po na dapat, pwede po may tatlong klase din po kasi ng pamamaraan yun, ng pamamaraan. Pwede pong taas, baba, kung hindi naman po ay paikot, Circular. or kung hindi naman po ay yung papunta po dito. So, pwede po, ang ensure lang po natin, wag natin iangat ang ating kamay hanggat hindi po natin natatapos na salatin po yung buong suso. And ensure po na pipisilin po natin yung ating nipple para po makita kung meron din pong discharge. Minsan, pwedeng lumabas may discharge na bloody or kung hindi naman po ay pus or yung nana po so pwede pong may ganyan. So, titingnan din po natin yun. And then, gagawin po natin yung same na procedure doon po sa ating kabilang suso. So, napakasimple lang po na paggawa or na paggawa ng ating sariling sasalat sa suso. And hindi po ito kailangan ng rocket science. Very, very much easy na pwedeng gawin ng ating mga kababaihan na nanonood. Maraming salamat, Ma'am Julie. Actually, nung dinemonstrate namin ito sa community, Ma'am Noel, makwento ko lang, may nagtanong sa akin, BHW din, ang tanong niya sa akin, Doc, pwede po ngaya gibuhon iyan na kasama ngaya su partner? Kung pwede daw gawin na may kasama sa partner, so sabi ko, syempre hindi. Kasi nga sariling salat ng suso. Diba? Sarili na. Sabi naman ng BHW, alam mo ngaya, Doc, tama ka. Pag sinamahan ngayon ng partner, hindi man ngayon matatapos yung buong procedure. So, kasabayan sa mga kwento-kwento kapag tayo ay gagakandak ng mga activities sa community at nakakatuwa siya, no? So, ngayon, Doc, may tanong sa atin, nag-send po, no? Ang katanungan daw po, paano po yun kapag meron pong nakapa na lump or bukol sa breast? Cancer na po ba yun? Siguro si Doc ang Yes, Doc. Ako pa. Sige. So, yun lang kasi, be very cautious din. No? Hindi lahat ng nakakapaho natin na bukol is cancer po. No? So, we do have some test muna pong ginagawa to really confirm our initial impression kung ito ba talaga ay cancer or hindi. No? Kaya very important in our diagnosis ng cancer, nandyan papasok laging imaging namin. No? Kasi matutulungan kaming i-determine kung yung bukol ba na nasasalat ng pasyente is really just a benign process or it's really a malignant process. And then papasok din yan, syempre yung mga tinatawag naming biopsy. No? So, kami naman as medical oncologists, we never treat cancer without us having a histologic diagnosis, it's really cancer po. So again, let me reiterate, hindi lahat ng bukol is cancerous po, no? But then if you do have, pag may nakakapaho kayo, by all means po, patingin kayo sa doktor ho ninyo kasi para mag-guide tayo, ano po yung mga susunod po na gagawin po natin. Okay, so hindi lahat kapag merong nakapa sa suso, sa sariling salat ng suso, ay automatic cancer na po yan. Huwag po agad matataranta. Okay? Ang kailangan pong gawin ay kumonsulta daw agad sa pinakamalapit po nating mga doktor para mas makita pa, mas ma-assess natin kung talaga nga bang cancer ito o baka gawa lang ito ng normal. Kasi sa mga babae, Doc, di ba, meron ding normal na talagang may naglalump. Pero pag tinignan naman, hindi naman daw pala cancer. Noel? Ayan. So, Doc, may iba pa po ba kayong tips na maibibigay po para sa ating mga viewers tungkol po sa pag-iwas sa cancer?
Basta yun lang siguro, we have to basically know our family history po, no? Kasi sabi ko nga po, if you are really at risk, no, para mabigyan natin ng mga precautionary measures din yung ating sarili, at pwede naman tayo magpakonsulta sa ating doktor po, just in case, para po mas-screen po tayo. No, sabi ko nga, ngayon kasi, sabi nga namin, ang gamutan ng cancer is ibang-iba na po. No, hindi katulad ng mga nakaraan na pag sinabihan ka ng cancer, parang wala, death sentence na po, no? Kasi kaya lagi kong sinasabi sa mga pasyente, cancer is curable, it's treatable, no? So, hindi yan yung pag sinabi ng cancer is parang wala na ho tayong pag-asa po. So, once with cancer po, by all means po, sabi ko nga, lagi lang pumunta po sa inyong mga doktor po para magabayan ho tayo anong tamang gamot ang para po sa inyo, no? So, kasi bawat cancer, iba-ibang gamutan namin, bawat cancer din, iba-iba din po yung approach po natin. But then, sabi ko nga, no, at the end of the day, lagi pa din, just maintain a healthy balance, no? Balanced diet, healthy diet po. And then, a balanced lifestyle po natin para ma-prevent po natin. Because it could really reduce our risk po to develop cancer. So gusto ko yun nga, Ma'am Noel. Cancer is preventable. Pero kung meron naman tayong na-diagnose ng cancer, hindi yun katapusan na. So it is also treatable. At syempre, papasok na naman dyan yung ating programa po sa Department of Health kung saan binibigyan po natin ng emphasis yung mga taong may nararamdaman na kahit anuman na sintomas na magpakonsulta po tayo. Ang programa natin na yun ay ang Konsultayo. Okay, so consult tayo kasi binibigyan natin ng diin na kahit may sakit ka pa or wala ka pang sakit, kailangan po nagpapakonsulta na po tayo sa ating mga physicians. Para kung wala pang sakit, maagapan na hindi na mag-develop ng sakit. Prevention, at kung meron ng sakit, at least mabigyan natin po yan ng tamang treatment. Yan, sabi nga Doc, di ba? Prevention is better than cure. Okay, so kung may mga katanungan pa po kayo, katulad ng mga binasa at sinagot namin kanina, at ng mga ating resource speakers, comment lang po kayo sa baba o pwede po kayong mag-send sa amin ng sa ating Facebook page. Tama? Yes, Doc. Tama ka dyan. Pero before natin yan, ma'am, siguro hingan din po natin ng huling mga paalala or message po ang ating pong mga tagapanood mula po kay Doktora at kay Ma'am Julie, Doc. Alright, so yun nga, being a specialist po sa cancer po, no, wag po tayong matakot po, no. Of course, nandyan naman ho kami to guide you po, no. Kasi sabi ko nga po kanina, no, ang cancer po, pwede po nating ma-prevent, pwede po nating and it's curable na po. There are a lot of modalities na po na available po sa ngayon po. When in doubt po, nandyan lang ho kami, no, para lang po i-guide po kayo at tulungan ho kayo kung ano yung mga best options po para po sa inyo, no. Especially dito po sa hospital po natin sa BHRMC, bisitahin niyo po kami sa Bicol Cancer Center po. Everyday po may medical oncologist po dyan na nagsiservisyo po sa mga pasyente po, no, para mas mag-guide po namin kayo, mas matulungan po namin kayo, para din po maging quality din po yung buhay po natin. Ayan. Ma'am Julie? Siguro po, i-emphasize ko lang, sabi nga ni Doc kanina, isang pamamaraan para maiwasan natin ang cancer is maging healthy, balanced diet, dapat po maging masustansya din ang ating pagkain, exercise regularly. Sabi nga ng tagline natin, be healthy with me. So being healthy, it will really decrease po yung ating risk ng pagkakaroon ng cancer. And syempre, yung lagi po namin ini-emphasize sa DOH is yung early screening and early detection po. Kapag may mga nararamdaman na po tayo or nakikita natin na parang may risk factor ako, kumonsulta po sa pinakamalapit na health center para naman po mabigyan ng kaukulan na treatment or kung hindi naman po ay referral sa ating pong mga cancer center sites. And syempre po, hindi lamang po yung prevention, kundi meron din po tayong mga assistance, mga fund assistance na binibigay po ang ating kagawaran and syempre ang ating mga cancer center sites. Meron po tayong CSP map, yung pagbibigay po ng Medicines Access Program, libre pong binibigay yung ating mga gamot, and syempre po yung Cancer Assistance Fund, kung saan po nagbibigay din po sila ng libreng diagnostic and mga screening procedures na kino-cover. And syempre po, meron po tayong iba't ibang mga financial assistance para po sa ating mga cancer patients. Ayan. So maraming salamat po sa pagsagot sa aming napakadaming katanungan, Ma'am Noel. At syempre sa pagbibigay ng bagong kaalaman, hindi lang sa atin, kundi sa lahat po ng ating mga tagapakinig. At Ma'am Noel? Ayan, mga ka-BHW, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode. Parehong oras at parehong araw. At laging tandaan, ang pagiging healthy ay nagsisimula sa ating sarili.
Tama ka dyan, Ma'am Noel. At dahil sa Healthy Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga at syempre dapat walang maiiwan. Kaya tara, patungo sa Healthy Pilipinas, ito ang BHW Me, Be Healthy with Me. DOHCHD Servisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD DOHCHD Serbisyo sa Ludicolo. Kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inunan, ipangakisan ko na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig inaon. Mag-ibong maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD DOHCHD Serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo, magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, katinda sa buhay.